What's up mga tropa? Bago tayo magtuloy sa part 3 ng Traxler Counter Attack, ay huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. At syempre kapag nakapag-subscribe na kayo, ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na chess ebook. So ito, i-flash ko lang ulit para sa mga bagong viewers. Ayan. So itong C3 Sicilian, ito yung anti-Sicilian. So ayaw nyong sundan ang open line, ito pwede nyong gamitin to. Ito yung Alapin variation, E4, C5, and then C3 agad. Meron ding guide para sa black kung kalaban mo ang English opening. So C4 and then E5. Meron ding Queen's Indian. Ito yung kapag Queen's Pawn ang kalaban mo, pwede mong gamitin ang Queen's Indian, King's Indian, yung mga yun. Itong Understanding the Martial Attack, siguro ito para sa Roy Lopez sa tingin ko lang. Hindi ko pa kasi ganong nababasa to eh. Next, okay. So meron ding Time Man of Sicilian, Play the Najdorf Sicilian. Ito naman kung tactician ka, How to Become a Deadly Chess Tactician. So, meron ding mga non-chess endings. Meron ding Queen's Gambit Decline. So, meron pa palang binoni dito. Ito, Kasparov Greatest Games. Meron ako na ito eh, yung volume 1 din. Tsaka itong volume 2. Yung volume 1, meron pa akong hard copy nun eh. Bumili ako dati nun sa Mall of Asia. And then, London System. So, ito, yung mga mahilig sa Bishop F4. Ayan. Ito yung King's Indian naman. So, meron din pa palang Sicilian Susin dito. Meron ding Groenfield. Groenfield Defense. So, pagkakalaban mo ulit ang Queen's Pawn game dyan. Ito yung Garry Kasparov. Ito yung meron akong hard copy nito eh. So, meron ding Roy Lopez, yun nga lang para sa black naman. And then, ito mga susunod na medyo old school na mga to. Pero magaganda pa din namang basahin. Ayan, kung idol nyo si Alikine, tsaka si Fisher, ayan. Magaganda yung mga laman ng mga libro nila, yung mga games nila. Ito naman, so kung mahilig kayo sa sacrifice, katulad ni Mikhail Tal, yan, The Life and Games of Mikhail Tal. So siya yung The Magician of Riga. Meron ding Winning with the Sicilian Dragon. So kung dragonista kayo, yan, bagay yan sa inyo. And then the Traxler Counter Attack. So ito yung currently na dinidiscuss ko. Meron din akong Magnus Carlsen. Ito lang yung Carlsen na meron ako eh. And then, si Dvoretsky naman. Maganda din mga libro nito eh. Usually mga strategies. Ito naman yung Fighting the London System. So, kung tinitirahan ka naman lagi ng London System, dapat meron ka nito. Fighting the London System. Ito, mayroon ding puzzle. John Nance Chess Puzzle Book. Mahilig ka mag-solve or mag-analyze ng mga laban. So, ito, may Kasparov ulit. Ito naman, Experts versus the Sicilian. So, ito, maganda to. Halos lahat ng variation nandyan. And mostly, sa title pa lang, Experts versus the Sicilian. So, sa white side ito. Gandang basahin to, itong Experts versus the Sicilian. So, yan. Yan po ang mga books na meron ako. So, mag-subscribe na kayo para mabigyan ko kayo ng isang malupit na chess ebook. Balik tayo kay Traxler. Bali ito, part 3 na.
Pero ang iano natin ay knight takes f7 pa din. So this time, after bishop takes f2, naging choosy ang white na dito. So iniwasan niya na ang bishop. Nag king f1 na lang siya. So mas gusto niya yung rook siguro or queen. Pero syempre, obviously, iilag din ang queen dito ng black. So ginawa ay queen e7, and then after queen e7 ay may dalawang choice ang puti dito na knight takes h8 or king takes f2. Pero unahin muna natin ang knight takes h8. After knight takes h8, meron na namang trademark na d5. So lagi na lang trademark dito ang d5 na move tsaka yung bishop takes f2. After trademark na d5, ay merong king takes f2, bishop takes d5, or e takes d5. Unahin natin yung bishop takes d5. So ito, blunder kasi ito eh. Meron ng bishop g4 na sniper. So kawawa naman yung white queen, hindi na nga nagamit tapos mawawala pa kaagad sa eksena. Tignan naman natin ang e takes d5. After e takes d5 is knight g4. So, knight d4, sorry. Knight d4 ay may tatlong choice ulit ang white naman dito. King takes f2, knight c3, or c3 mismo. So, unahin natin ang king takes f2. King takes f2, meron lang knight g4, and then ang safe square po para sa white king ay king e1. Pero ganun pa man, nasa risk pa din yung white side dito. Kasi mangyayari ay queen f6, so may threat na sa f2 na magmate. Kaya ang ginawa dito ay sinalubong lang ng rook f1, queen h4, g3, queen takes h2. So bali yung g3 is hanging na. And wala nang way yan para i-defend pa. Kasi kapag kunwaring nag rook f3, meron lang queen g1 check, rook f1, queen takes g3, and then rook f2, wala na. So queen takes f2, mate na. So ang posibleng ginawa ay kunwari d3. Nag d3 pero still the same na losing pa din. After d3, nag knight takes c2. So obligado na to. Force move ng queen takes c2, queen takes c2. So nakuha dito ang white queen pero nakuha din ang tatlong pyesa ng black dito. Pero still dominating pa din ang black dito kasi yung white side walang coordination yung mga pieces niya. So yan po ang king takes f2. Tignan naman natin ang c3. After c3 is merong bishop g4. So parang similar to sa bishop takes d5 kanina. Pero ito may c3 kaya makakalusot yung queen dito. So ang ginawa ay nag queen a4, knight d7 lang. So after knight d7 ay may dalawang pinamimigay ang black dito. Yung f2 niya at saka yung d4. Knight d4 tsaka bishop f2 niya. So anong gagawin ng puti dito? Try nating mag king takes f2. After king takes f2, syempre malala pa din yung mangyayari dito. Queen h4, g3, queen f6, king e1, queen f5. So ang idea ng queen f5 ay mag-fork sa c2 yung knight or mag-check yung queen sa e4 and then kain sa rook sa h1. So yan yung queen f5 and then so, ginawa ng puti ay nag-takes na lang ng d4. After c takes d4,
Queen E4 check. Ayun na nga yun. King F2, Queen takes H1. So after Queen takes H1 ay planong kainin naman yung bishop or yung H2. Kaya ang ginawa ng puti ay Knight C3 lang para suportahan yung bishop naman sa C1. Pero nakain naman yung kanyang H2. Queen takes H2 check. King E1, Queen G1. So bishop F1 only move yun. And then Queen takes G3. So mate. So yan yung mangyayari kapag ka nag C3 ang puti. Tignan naman natin ang Knight C3. After Knight C3, Bishop G4 lang. So atake ulit sa Queen. Bishop E2. So nakipaghamunan na siya. Knight takes E2. Knight takes E2. Queen F8. So controlling po sa F file. After Queen F8, H3. Masyado kasing malakas to eh. Hindi makaalis yung knight dyan kaya gustong isipain yung bishop pero ginawa naman dito ng black eye. Umatras lang para ma-maintain yung pressure. But then, pinilit ng white kaya nag G4 na para akalain na pupunta siya dito sa G6 pero meron lang sacrifice dito na knight takes G4. After knight takes G4, H takes G4. And then bishop takes G4. So na-maintain yung pressure doon. Tapos napakapangit pa din ang posisyon ng white dito. Kaya nag-try ang puti dito ng D3 naman para mailabas naman yung dark square bishop niya. Pero after D3, meron lang bishop E3. So fatal na to kasi king G2 lang tapos Queen F2 mati na. So ayan yung Knight C3. Oops. Yan po yung Knight C3. Tignan naman natin kapag ka nag King takes F2 siya. So bali yung Knight C3 kanina. Ito. So yan yung laman ng E takes D5. Ngayon naman tingnan natin yung King takes F2. After King takes F2 is D takes C4. So binawi din ang nawalang pyesa. Knight C3. Development lang. Bishop G4. So ayun, sniper ulit. Queen E1 naman, inilagan lang. Knight D4. So may threat sa C2. And then umalis na yung rook kaya nag-rook B1 na. Hindi naman kasi pwede yung Queen D1 eh. So pinilit pa din, nag-knight takes C2, Queen F1. So nag-threat naman this time ang puti. Bishop E6, so sinuportahan lang. D3. Castling queen side, so trying to be safe na ang black dito. And then, Knight F7. So itong Knight F7 na to, hindi ko alam kung anong reason dito eh. Siguro pang gulo lang. Parang nagwala yung puti. Para siguro magulo lang yung atake ng black dito kaya nag Knight F7. So ang ginawa naman ng black ay nag Knight G4. After Knight G4, pwedeng King G1 or King E2. Pero sa King G1 kasi mamamati yan. Magpapamati lang sa Queen C5. So wala nang suporta yan. Kaya ang tira ay King E2. King E2, C takes D3, check. King D2, Bishop takes F7, H3,
and then queen g5. So, white resigns na dito kasi d1 na lang yung available na square for white. Pagka nag d1 naman kasi, pagka nagpunta sa d1 yung king, meron lang knight c2 e3 or knight g2 e3. Hindi kayang suportahan ng bishop lang kasi dalawa yung kabayo eh. So, yun, nag-resign na po ang black dito. Tignan naman natin ang bishop takes f7 na. So, this time, ito yung move na para sa mga positional players. Hindi sila materialistic, kundi ang gusto ay i-expose lang ang black king. So, no choice ang black king, kailangan mag-move king e7, and then merong dalawang possible square ang bishop dito, either bishop b3 or bishop d5. Yan. Hindi naman kasi pwede ang castle dito eh. Meron lang h6. So, tangay ang isang pyesa kapag ka nag-castle. Unahin natin ang bishop b3. After bishop b3, so ang surprising move ng black dito ay d6. Inaalaw niya talaga yung knight f7. Pero tingnan natin kung bakit niya inalaw yan. So, after d6, ginawa naman ng white ang mag knight f7. And then, after knight f7, merong queen f8. So, marami ang possible moves dito ng white after queen f8 ng black. Tingnan natin ang knight takes h8 muna. Knight takes h8, which is a bad move. Bakit po kaya? After knight takes h8 is, yan na naman, yung isa sa mga trademark move. Bishop takes f2. So dito, pwede niyang kainin or tanggihan. Tingnan natin ang king f1. Sample lang. Pagka king f1 ay may sniper na naman pala. Ayun. So ang force ang king takes f2. After king takes f2, knight takes e4. Check. So double check yan. Check ng knight and then check ng queen. After knight takes e4 is king e3. So hindi natatagal ang buhay ng hari dito ng puti. Kasi mayroong queen f2, king takes e4, bishop f5, king d5, and last move, excuse me po, queen d4, mate. So hindi pwede ang knight takes h8. Tignan naman natin ang d3. d3. After d3, so ito na naman yung typical sacrifice ulit na bishop takes f2, king takes f2, kinain, knight d4. So ito, after knight d4, simple idea lang. Pwedeng kakainin niya to kagad. Kakainin niya yung bishop b3 and then bawi sa knight f7 kasi mawawalan ng suporta yung knight f7 eh. After knight d4 ay may bishop c4 or knight g5. After knight g5 is bad move po kasi may knight takes e4 lang. So, mangyari dyan, magkiking dance, mamamati na naman sa dyan. Tingnan naman natin ang bishop c4. Bishop c4 and then strong move na d5. So, anong idea nito? Sa tingin ko lang ang idea nito, pagka kumain dito, e takes d5 ay may b4 para mawalan ulit ng suporta ang
knight sa f7. Okay po. After knight d4, bishop c4. Okay. So, tignan naman natin ngayon ang knight c3. After knight c3, same idea pa din. So, ang gagawin ng black ay knight d4, bishop c4. After bishop c4 ay may b5 lang. So, talagang papaalisin yung bishop para makain yung knight sa f7. Paano naman kapag nag-knight takes h siya? Para lalong makalamang ang white. So, ito, better move yung knight takes h8. Pero, ganun pa man, may knight takes b3, a takes b3, at dito, after a takes b3, ay may trademark ulit na bishop takes f2. So, anong gagawin pagka umilag? King f1, bishop g4, knight e2, yun, knight takes e4. So, pinakawalan ulit ang f file. And then, tignan natin kapag king takes f2 naman. After king takes f2, may knight takes e4 lang. So, sasayaw lang siya dito ulit. Katulad ng mga nangyayari sa mga naunang videos. What if nag-castle naman siya dito? Castle, and then bishop g4. So, this time, queen naman ang inaatake ng black kasi nakapag-castle na eh. Ginawa naman ng white dito ay queen e1. And then, knight d4. So, andun pa rin yung idea na kain dito, tapos maya-maya ay kain sa f7 naman. So, ang ginawa ng puti ay nag-knight takes h8. After knight takes h8, dito sa move ng black na to ay may parang magic move. So, ang magic move dito ng black ay queen c8. Diba? Ganda, diba? Hindi mo makikita ang idea ng black dito. Mahirap makita. After queen c8 is pwedeng king h1 or c3. So, tignan natin ang king h1 muna. After king h1, merong ganito, bishop f3. Sacrifice na. So, bumubomba na yung black dito. After bishop takes f3, g takes f3, knight takes f3. So, threat sa queen, and then may malupit na queen h3. So, fatal na yung white dito. Tingnan naman natin yung c3. Anong mangyayari pagka nag c3? After c3, ay may malupit ulit na nf3. Grabe naman yan. May check na, tapos kain pa sa queen. Sacrifice to. So, ang ginawa, syempre, persado, g takes f3. After bishop takes f3, hindi mapipigilan ang mate na paparating dito. So, pupunta ulit ang queen sa bishop h3 or sa g4. Mag-check sa g4. So, ayan yung mangyayari kapag nag-castle ang puti sa 8th move niya, sa pangwalong move niya. Okay. So, tignan naman natin ang mangyayari kapag nag-bishop d5. Eto, bishop d5. So, hinayaan ulit ang square na f7.
Pero kasi dito, mga nakikita ko sa mga libro, tsaka sa internet, sa Traxler counter attack, sa bishop takes f7 na variation, pagka nagpunta sa bishop d5 ang puti dito, so ang move pa rin ay d6, and then hindi ko gaano nakikita ang knight f7 dito eh. Karamihan yung c3. Yan. c3, siguro pareho din lang kasi mangyayari, parang pinakita kong video na nauna kapag ka nag knight f7. So dito, tingnan natin yung c3, queen e8. After queen e8, castle, tago-tago din kung may time. Bishop g4. So nag-threat, queen b3. So nag-threat naman ang white dito sa b7 ng black. After queen b3, h6. So kailangan patalsikin din ang kabayo na malakas masyado eh. After h6, pwedeng knight e6 or queen takes b7. So tingnan natin ang knight e6 muna. After knight e6, so kailangan ding patalsikin ang queen sa b3. So knight a5, queen c2, atras lang. Queen g6, uy, magtitreat sa square na to, sa g2. So queen g6, after queen g6, pwedeng king h1, pero blunder yan kasi merong ganito lang. Knight takes d5, hindi makain yung knight kasi merong queen takes. So yung blunder yung king h1. After queen g6, try natin yung d4. After d4, knight takes d5. Knight takes c5, so palit-palit. Bishop f3. Ayun na. Threatening na. Siyempre, g3. After g3, d takes c5. Knight d2. So, kailangan ding ma-neutralize yung bishop doon kasi malakas siya doon eh. Bishop e2. Target ang rook naman ngayon. Rook e1. Umalis lang sa square na f1. Knight f4. May suporta lang sa kanyang bishop. Hindi naman kasi makakain to eh. Open eh. So, ginawa ay d takes e5, rook h to f8. So, nagde-develop ang block dito. Queen a4, knight h3, check. King h1, and then queen g4. Para makapagka-check dito, and then queen naman yung susunod. Kasi may kabayo pa eh. May kabayo pa na sumusuporta sa square na f3. So, after queen g4, ginawa ay rook takes e2. No choice. Queen takes e2. Ayan. So, after queen takes e2 ay losing na ang black. Kasi wala na yung kanyang f2. Delikado na to. So, yan yung laman ng knight e6. What if queen takes b7 naman? Queen takes b7. After queen takes b7, knight takes d5. And then, e takes d5, h takes g5. So, may plano ang itim na magmati dito sa h file. Ito. Ayan. After pumunta ng queen sa h5, target na nila yung h2. So, after h takes g5, queen takes c6, queen h5 ay na, and then queen takes c7. So, akala ng
Puti dito makakapanggulo siya pero isang king f6 lang, wala na, nakatakas na. And then h3. Siyempre, next dito ay sacrifice na to. And then wala na mangyayari. So yan po ang laman ng bishop d5. Ito. Yan. So, yan po ang Traxler counter attack. Bali, ang conclusion ko lang po dito sa Traxler counter attack ay maganda tong gamitin kapag ka kumagat sa F7 ang puti dito. So, yan talaga ang target mo. Yung mapakain mo siya sa F7 mo. Kapag hawak mo ang block, talagang ibibigay mo ang F7. And then, ayun na. Magsisimula na ang giyera pagka nadali yung F7 mo. Kasi meron din namang, pwede naman kasing tanggihan to eh. Pwedeng mag-castle kagad dito ang puti. Or mag D4. Ito ang nakikita ko sa mga ibang books kapag kukontrahin mo yung Traxler counter attack, yung D4 lang. So, yan ang good move for white kapag alam niya ang Traxler counter attack. Okay? Ayan, sana may natutunan kayo sa Traxler counter attack na aking in-upload. So, sunod naman, tatry ko pang mag-upload ng opening surprises po ulit. Maraming salamat.